Hi guys! So it's me again, Sweet. So ngayon, i-share natin, share natin. Well, magchika-chika lang tayo kung mahirap nga ba ang buhay dito sa abroad. So it's my third chika about sa life ko dito sa Canada. Kasi napagdesisyonan ko na gusto kong i-document yung buhay ko. Sa aking mga struggles, mga latest na struggles, para makita ko kung may improvement ba ako or nag-mature ba ako sa buhay. So, personally, sobrang na-down ako lately. Sobrang na-stress ako dahil feeling ko sobrang bilis ng panahon. Ang problema kasi sa akin is, pag may mga gusto ako, mga gusto kong bilhin, is hindi ko agad binibili. Pinapasuffer ko yung sarili ko. Tapos, considering na sobrang hirap ng trabaho dito sa abroad, lalo na ako, ang day off ko ngayon is isang araw lang, 'di ba? Pero grateful ako dahil at least meron akong day off ngayon, unlike dati na wala talaga. So considering na sobrang hirap ng trabaho, araw-araw na sa trabaho, feeling ko wala ng improvement. All of us, we're not getting any younger, right? Na-realize ko na hindi ako masyadong nag-i-enjoy dahil pinapasuffer ko ang sarili ko pag may mga bagay na gusto kong bilhin. For example, lately, gusto ko ng contact lens. Hindi ko yan siya agad-agad na binibili. Even though, kailangan ko talaga ng contact lens. Hindi siya luho lang. Feeling ko para sa akin, basta para sa akin ay hindi importante. And then, doon ko na-realize na I do not love myself, which is really not good. Considering na wala ako sa Pilipinas, nandito ako sa ibang bansa, try to change some things dahil sobrang na-drain ako. Na-realize ko na it's draining. Na-drain ako dahil din sa sarili kong kasalanan. Kasi if you wanna help somebody else, help other people, your family, loved ones, you should help yourself first. Yan talaga ang number one na rule sa life. So, lately, lahat ng mga bagay na matagal ko nang pinag-iisipan like months ago pa, binili ko agad. Balikan natin ang tanong kung mahirap nga ba ang buhay sa abroad. Oo, sobrang hirap ang buhay dito. Lalo na malayo ka sa pamilya mo, malayo ka sa friends mo, pero huwag na huwag mong kakalimutan. Ang dami mong matututunan sa buhay. Ang dami mong ma-learn sa sarili mo na, ganito pala ako. Marirealize mo na kaya mo pala, na hindi ka pala mahina, gaya ng sinasabi ng iba. Tapos, isa din sa nakaka-pressure sa atin is yung akala ng mga tao na ang yaman-yaman mo, ang akala ng mga tao, lahat ng gusto mo nasa iyo, which is hindi talaga totoo, hindi totoo na mayaman ka. Mayaman ka lang sa pagmamahal, pero sa pera, hindi. Dito sa abroad, ang buhay is halos parang same lang din kasi sa Pilipinas. Grabe yung survival mode. And dito sa abroad, pag hindi ka kasi sanay na mag-isa, lalo kasi 'di ba pag nasa Pilipinas, sanay ka na ang dami mong kakilala, paglabas mo sa bahay, ang daming mga nakatambay diyan, nagiinuman. Oy, sweet. Hi, hello, kumusta? Ganun ganyan. 'Di ba parang kahit pagod ka sa trabaho, pag pauwi ka galing trabaho, oy, nandito ang anak ni parang nawawala yung pagod mo dahil sa kanila. You feel like you're at home. Dito kasi, uuwi ka sa bahay ng pagod. You feel like you're alone. So, kung extrovert ka na tao, hindi ka sanay na pag-isa or wala kang masyadong kilala, mga family, malulungkot ka talaga. Kailangan mong matutunan na ganyan din kasi talaga ang buhay. You really need to get out of your comfort zone. Hindi kasi pwede naman na ganun na lang forever, 'di ba, ang situation mo. So, hindi madali ang buhay dito sa abroad dahil ang reality ay marami kaming mga bagay na gusto namin pero hindi namin ginagawa. Nagtitipid kami ng sobra. Nagtatrabaho kami ng halos walang pahinga dahil ako, based sa experience ko iniisip ko kasi na, sayang pag-a-absent ako, na din to, 6,000 pesos na to or 8,000 pesos na to sa Pilipinas. Kailangan to ng pamilya ko, kaya kahit pagod na pagod ako, kahit sobrang taas ng lagnat ko, nagtatrabaho pa rin ako. Mahirap ang buhay sa abroad,
Pero kung feeling mo saan ka mag-grow, doon ka. Pumunta ka doon. Dahil ako nga, nagtatrabaho ako kahit sobrang taas ng lagnat ko. Pero merong opportunity dito sa abroad. Lahat ng hard work mo ay nababayaran ng maayos. Unlike kasi sa Pilipinas, 'di ba? Ang dami ko ding trabaho sa Pilipinas. Trabaho dito, trabaho doon, nagpa-part-time ako, pero walang nangyayari sa akin. Feeling ko dati nasasayang lang yung oras ko, kaya palagi ko talagang pinag-pray na sana makapag-abroad ako, makapagpunta na ako sa ibang bansa, and ngayon na dito na ako sa ibang bansa, kahit minsan nakakapagod, palagi ko na lang tinitingnan yung mga good side. I am so grateful na nandito ako. Ang competition ko ay yung old self ko. Siya yung I felt pity sa kanya. Nakikita ko, naalala ko kung gaano siya kadesperada makapunta dito sa ibang bansa. Kaya kung minsan nafe-feel ko na napapagod ako, siya yung iniisip ko. It's an opportunity to be here. Dahil yung old na sarili ko, naalala ko kung paano siya lumuhod sa church, makita lang ng opportunity papunta dito sa ibang bansa. So, sa mga may planong mag-abroad, makakaya nyo yan. Tingnan nyo lang, wag nyo lang kalimutan na i-enjoy yung sarili nyo. Kaya ngayon, yung sinabi ko sa inyo, I started to love myself. Dinatry ko na bilhin ko yung mga bagay na ano yung gusto ko. Kasi along the journey, we're not getting any younger. So, i-enjoy. Habang nandito kayo sa ibang bansa, i-enjoy nyo yung sarili ninyo. Gumala kayo. Bilhin niyo yung bagay na gusto ninyo. Dahil, wag lang puro tulong. Dahil tumatanda din tayo. And para naman pag maging matanda na tayo, wala tayong pagsisisihan na, ay, hindi ko yun nagawa sa old self ko. Hindi ko yun nagawa nung 25 pa ako. Kasi ganito, ganyan. 'Di ba? Live life with no regrets. And para naman sa mga papunta na dito, sa ibang bansa, basta yun, sinasabi ko na sa inyo, ang buhay ay hindi magiging madali. Forget to always pray. Pray mo yung mga happy, mga magagandang nangyayari sa'yo. I-pray mo yung, syempre, the bad and the good. And the past and the present. So, anything, lahat. I-pray mo, lahat. So, God will guide you. Kaya mo yan. By the way, so, yun lang ang aking chika. Hindi ko alam kung may natutunan ba kayo, but anyways, I got my small cake here. May ipapakita ko sa inyo. Birthday ng mama ko. And aside from her birthday, I just reached 20,000 followers sa Facebook page. Yay! Alam nyo, kakastart ko lang ng Facebook page noong January. Doon talaga yung na-realize ko na mag-start ako mag-vlog. Tinatry ko maging consistent doon. Pero sa totoo lang, nahihiya akong humarap ng magsalita. Mag-upload ng video na sa Facebook page or sa TikTok na nagsasalita. Kaya dito lang ako sa YouTube nagsasalita. Kaya yung voice over na lang yung sa ko. Kaya ang dami, bakit ganyan ka lang salita? Kaya ang daming ang daming natatawa sa voice over ko. Para daw akong sabog. So, yun lang guys. I'm rooting for you. Don't forget to always enjoy the journey while grinding in faith. So, yun lang. Bye!